At sa sobrang tanga ko, sa may madilim na lugar lang niya ako dinala. At dun kami nag-ano. At yun, hindi na ulit siya nag-reply sa akin na sobrang tanga ko na feeling ko sa sarili ko ngayon ay isang malandi, pokpok, kalad-karing babae. 15 years old lang ako ngayon at nag-aaral ako ng grade 10. Way back 2024 na nagsalubong ako ng year sa lolo ko. May pinakilala sa akin ng tita ko na lalaki na 20 years old. Nag-usap lang kami ng saglit, then after a month ay nag-chat sa akin. April 16 ay nagkamabutihan kami at madaling araw nun at nakainom siya. Sinundo niya ako sa amin at dinala niya ako sa isang lugar na walang tao. Walang nangyari sa amin nun pero dun ko naranasan yung first kiss ko. Then bago niya ako ihatid pa uwi ay pinakilala niya muna ako sa mga tropa niya. Nung nakauwi na ako ng bahay ay nagulat ako na biglang nag-chat yung tropa niya no kung nakauwi na raw ba yung manliligaw ko. Then sabi ko oo, malaman-laman ko na hindi pala kanya yung motor at sa tropa niya lang pala. Then one time nag-aya siya na manood ako ng basketball. Nung una niloko ko lang siya na hindi ako makakapunta kaya naman nung nakita niya ako ay nagulat siya. Paalis-alis ako nun sa court dahil baka makita kami ng kamag-anak ko ron. Hindi ko siya malapit na nun kasi nahihiya rin ako sa kanya. At dun siya nagalit sa akin kasi hindi ko man lang daw siya nilapitan. Hindi sa pagmamayabang ay medyo maganda-ganda rin naman ang mukha ko. At may pagkahubaderang manamit kaya naman kapansin-pansin ako. Nagustuhan ako ng tropa niya at nag-usap kami. Lumipas ang ilang araw nung nahuli niya kami, tumigil na rin siya sa panliligaw sa akin. Sabi niya tropa na lang daw niya yung patulan ko. Hindi ako pumayag, hiyang-hiya ako nun kasi parang sobrang landi ko na that time. Kasi nga pinagsabay ko sila ng tropa niya. Hindi na rin niya ako kinakausap nun at nagbeg ako sa kanya nun at nagmamakaawa ako na bumalik siya sa akin. Ilang weeks pa lang pero sobrang mahal ko na agad siya nun. Hanggang sa nalaman-laman ko na may girlfriend pala siya at kaya sila nag-break dahil sa akin. Then after a month ay kinausap niya ako at may work na siya nun. Sabi niya sa akin na magkita raw kami at pumayag naman ako. Nasabi niya hati raw kami sa gastos pag lumabas kami. Kaya naman nagmakaawa ako sa mama ko at binigyan naman niya ako ng 200. Kinabukasan bandang hapon ay nagkita kami. Aking gulat ko na bumaba kami sa isang bahay na malaki. Napaisip ako kung kaninong bahay yon. Then nanghingi siya sa akin ng 100 nun at pumasok kami sa isang kwarto. Hanggang sa hinubaran niya ako at dun ngay may nangyari sa amin. Nung time na yun ay first time ko kaya sobrang umiiyak ako sa sakit. At nung tinanong ko sa kanya kung ano yung pinuntahan namin, dun nilang sinabi na hotel pala yun. Then after 2 months na pag-uusap namin ay sinugod siya ng lola ko. Sabi ng lola ko na magkamag-anak raw kami. Sobrang iyak ko nun. Hanggang sa itinigil na niya yung panliligaw niya sa akin. Ilang buwan din ang lumipas at nakakilala ko ng taga dito sa amin. Nagkita kami at may nangyari sa amin. Then after nun ay parang ang lamig ng pakikitungo niya sa akin. Hanggang sa nakipagkita ulit siya sa akin at may nangyari ulit sa amin. Sobrang tanga ko ng time na yun at after nun ay hindi na rin siya nag-reply sa akin. Na sobrang nahihiya rin ako kasi kailan lang naman kami nag-usap may nangyari na agad. Of December birthday ko, nag-chat sa akin yung ex-manliligaw ko. Yung kamag-anak ko na nakikipagkita ulit siya sa akin at may nangyari ulit sa amin. Pagkatapos nun hindi na ulit kami nag-usap. Hanggang sa nag-chat sa akin yung crush ko at ang sabi niya tambay daw kami at pumayag naman ako. At may nangyari sa amin nun. Ilang araw ang lumipas nagyaya ulit siya at may nangyari ulit sa amin. Nakakatanga sa part na yun kasi feeling ko napakatanga ko sa lalaki. Fast forward may nanligaw ulit sa akin nun at umabot kami sa Valentine's Day. Binigyan niya ako ng bulaklak at chocolate noon at sobrang saya ko kasi first time ko yon. Nagtuloy-tuloy ang panliligaw niya sa akin habang tumatagal napapansin ko na parang nawawala na siya ng oras sa akin. Na palagi na lang siyang nagbabasketball. February 25 ay may pinakilala sa akin yung pinsan ko na taga kanila at nagkausap kami at pumayag naman ako na manligaw siya habang may jowa pa ako. At dahil nga hindi niya yun alam nakipag-break ako sa jowa ko noon at pinili ko yung boy. Hindi nagtagal tumigil rin siya sa panliligaw sa akin kasi napagod na rin siya sa ugali ko. Palagi kasi akong galit, nagsiselos at hindi ko siya pinapayagan sa bawat lakad niya. Na kahit na nga wala pang kami ay sobrang iyak ko nun. Then yung best friend ko may pinakilala sa akin isang matandang mayaman na ilang araw pa lang ay pinadalhan na ako ng 10k. Pinapadalhan niya ako ng 1k a week pero habang nakakausap kami ng matanda ay may nakilala ko. Kaklase ko siya at nag-chat siya sa akin tungkol sa activity. Ilang araw pa lang kami nakakausap ay gusto na niya makipagkita sa akin at pumayag naman ako. Pumunta kami sa lugar na walang tao at ang akala ko himas at kiss lang at yakap lang. Pero hindi, may nangyari sa amin noon. Hindi na rin siya nag-chat sa akin after noon at kahit na nagkikita kami sa school ay wala ng pansinan. Then one time bigla na lang siyang nag-chat sa akin at pinipilit niya ako makipagkita. At sa sobrang tanga ko at sa kagustuhan ko pumayag ako at sinundo niya ako noon. Dinala niya ako sa isang madilim na lugar at dun kami nag-ano. Pero after noon ay hindi na ulit siya nag-reply sa akin. Sobrang tanga ko na feeling ko sa sarili ko ngayon isa akong babae na malandi, pokpok at kalad-karin. Hindi ito alam ng buong pamilya ko lahat ng ginagawa ko. Broken family kasi ako, Mami Len, at sana'y mabigyan niyo ako ng advice. Sobrang nadadown ako sa mga ginagawa ko ngayon sa sarili ko na sobrang tanga ko sa lalaki, sobra. Letter sender, Mary ng Antipolo.
Hindi ko alam kung makikinig ka pa, Mary. Pero sana, sobrang bata mo pa para ipamigay mo ng ganyan ang sarili mo kung kani-kanino. Pakiusap lang na hanggat maaga pa itigil mo yung pang-aabuso mo sa katawang lupa mo. 15 anyos ka pa lang at ganyang edad naglalaro pa eh. Pero sa case mo, apoy na yung nilalaro mo. Mary, pag-aaral lang atupagin at hindi paggawa ng bata. Tanong ko sa'yo, ready ka na ba? Kaya mo na ba ang responsibilidad ng isang ina? Kasi sa edad mong yan, ini-enjoy pa yung pagkabata, huwag kang magmadali, iha. Hindi rason na broken family ka, please lang, wag niyong irason, tantanan niyo. Ikaw ang gumagawa ng future mo, ingatan mo yung pagkababae mo, irespeto mo yung sarili mo para irespeto ka. Nang hindi ka ginaghost at hindi ka ginagawang free taste ng lalaki. Eh kung nakakapagsalita nga lang yan, eh baka sumuko na yan sa digmaan. Manliligaw pa lang, bumibigay ka na. Ano pang ititira mo sa magiging ama ng anak mo? Ge-expect ka ng seseryoso. Irespeto mo yung sarili mo. Sabi mo maganda ka, kapansin-pansin ka. Nang hindi mo ikinaganda yung bawat lalaki na titikman ka. Kasi kachipan ng tawag dyan. Remember that cheap items, more buyers.